Pag-usapan natin ang mga earthquake terminologies na pwedeng lumabas sa board exam. Ano po? First question, kapag tinanong, what do you call the shaking of the Earth's ground? Ang sagot natin dun ay earthquake. O kaya nga tinawag siyang quake means shaking of the Earth's ground. Pero ang earthquake is an effect. Kapag tinanong ano yung cause, ang sagot ay it's the sudden movement of the rocks or the tectonic plates. Ano po? Kapag naman tinanong, what do you call the origin or the starting point of the earthquake? Ang sagot natin dun ay focus. O sa focus dyan nagsisimula ang earthquake. At ang location ng focus ay inside the earth. O, nasa underground yan. Kaya nga po ang other term ng focus is hypocenter. Pag sinabi natin hypo means below. Below the surface of the earth. Ano po? Pero kapag tinanong, ano naman yung above the focus, ang sagot naman natin doon ay epicenter. Ano po? Kaya nga from the word epi means above the center. Ano ba yung center? Yung focus. So, above the focus, ang tawag natin doon ay epicenter. So, ang epicenter ay nasa surface na ng earth. Ano po? O kaya nga po, ito na yung binabalita sa mga news. Like for example, yung nakaraan na lindol, so ang epicenter nun ay nasa Bogo City. Ano po? So, yun ang location niya. Kasi po, ang focus nasa loob ng earth. Ano po? Pero naman yung epicenter, nasa surface naman siya ng earth. Ano po? So, that's called the epicenter. Next naman is meron tayong dalawang ways kung paano natin tinitingnan ang strength o yung lakas ng lindol. Ano po? Ano yung dalawa? That is your magnitude and number 2 is intensity. First one is magnitude. O tandaan mo dyan, pag sinabing magnitude, that is the energy release. Ito po yung tinitingnan dyan, gaano kalakas yung naging lindol. Ano? Next naman, kapag tinanong, ano naman yung device na ginagamit to measure the magnitude or the energy release, ang sagot naman natin ay seismograph. Kasi ang tinitingnan dyan ay yung mga seismic waves or the seismic waves. Pero kapag tinanong ano yung scale na ginagamit natin to report the magnitude, ang sagot ay Richter scale. Ano po? So yung Richter scale ranges from 1 to 10. O kaya nga sa balita, nakita natin na yung lindol is naging magnitude 6.9. At syempre, kung may magnitude, may effect yan. Na po. So, mararamdaman yan dito sa kalupaan. Kapag tinanong, paano natin malalaman yung effect? Anong gagamitin natin? Dito na papasok ang number 2, which is intensity. Kapag sinabi kasi natin intensity, it measures the effect in a certain location. Ano po? So, gaano ba natin naramdaman sa lokasyon natin? So, ang keyword mo dyan, locality. Ano po? Kasi magbabago ang intensity based sa position mo. So, ang concept nito is, mas malapit ka sa epicenter, mas mataas ang intensity. Syempre, mas mararamdaman mo talaga yung lakas ng lindol. Yung lindol, naramdaman din sa Bicol region, naramdaman din sa Quezon province, ano po, in other parts of Visayas. Pero mas mababa ang intensity nila kasi malayo sila sa Northern Cebu. Sa Bogo City, which is the epicenter ng lindol. Mas malapit ka sa epicenter, mas mataas ang maging intensity mo. And according sa balita, level 7 ang intensity ng naging lindol, which is interpreted as destructive. So level 7 ang naramdaman ng mga mas malapit sa epicenter. Kapag tinanong ano naman yung device na ginagamit sa intensity, ang sagot ay the Modified Mercalli Scale. Pero sa Pilipinas po, ang ginagamit natin ay Philippine Earthquake Intensity Scale. Next naman ay aftershock. From the word after, it means ito yung nangyayari after the main shock. Tinatawag din siyang small earthquakes. Generally, ang mga aftershock is low in magnitude kung ikukumpara mo sa main shock. Ano po? Pero still destructive pa rin ang mga aftershocks. Next naman, kapag tinanong what do you call the crack in the Earth's crust, ang sagot naman natin yun ay fault. Siyempre, kapag meron ng crack, potential yan para magkaroon ng lindol. Kaya kapag sinabi natin fault line, ibig sabihin, nasa linya ka na merong crack. Ano po? O dito sa Manila, may tinatawag silang West Valley Fault. So, yan. Ito yung tinatawag nilang big one na very destructive, na ayaw nating mangyari yun. Ano po? Kapag tinanong lang din, ano yung ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa sa mga lindol or paggalaw underground, ang sagot natin ay PHIVOLCS. O pag the word kapag sinabi natin PHIVOLCS, that is Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Konting paalala lang ulit, so kapag nagkaroon ng lindol, yung standard operating procedure natin na duck, cover, and hold. Kung sakali magkaroon ng lindol, so humanap ka ng mga matitibay na bagay sa bahay mo. Pwedeng sa lamesa, sa kama, o ano man na hindi basa-basa mabagsakan. Protectionan mo lagi ang ulo mo. Ano? And then, kapag huminti pansamantala yung lindol, pwede kang lumabas at maghanap ng space, ng clean space, or malawak na space na kung saan hindi walang potential na hazards. Ano po? Okay, sige, i-recap lang natin yung mga sinabi natin. Kapag tinanong, what do you call the shaking of the Earth's ground? Ang sagot naman natin dun ay earthquake. Pero kapag tinanong, ano yung origin or starting point
ng earthquake, ang sagot natin ay focus na nasa underground. Kaya ang other term sa kanya ay hypocenter. Pero kapag tinanong above the focus, ang sagot naman natin ay epicenter. From the word epi means above. The center, ano ba yung center? Focus. The focus tawag ay epicenter na nasa surface na ng Earth. Ano po? At meron tayong dalawang ways kung paano natin measure, that is your magnitude and intensity. Kapag sinabi nating magnitude, that is the energy release, gaano naging kalakas. Ano po? So, ang ginagamit yan ay seismograph or seismograph kasi mga seismic waves yan. Ano po? Pero kapag binalita na, ginagamit natin ng scale, Richter scale naman ang tawag. Ano po? Pero kapag tinignan natin yung epekto based sa lokasyon, ang tawag natin ay intensity. Ano po? So, ang ginagamit natin ay modified Mercalli scale, pero sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay Philippine Earthquake Intensity Scale. Ano po? Kapag tinanong, ano naman yung mga small earthquakes, that is your aftershock. Ano po? So, nangyari yan after the main shock. Kapag tinanong, ano naman yung crack, so, sa Earth's crust, ang sagot naman natin ay the faults. So, may tinatawin tayong fault line. Ano po? Sige, yun lang muna pag-uusapan natin sa video ito. So, short video lang tayo and then sana nakatulong po yung video. Ano? Kasi baka lumabas din po yan sa board exam. So, yun lang. Kung nakabot ka sa parte ng video ito, pakilike naman ng video and then pakicomment naman kung taga saan ka. Kung baguhan ka sa page ko para alam ko kung saan ang na-reach ng video ito. Yun lang. Thank you very much everyone and God bless. Bye-bye.